mag-cell group tayo, ito yung spiritual communion sa bahay. Pero yung once a year, maraming tipo larawan, bibigyan ko pa yung tracks niya next month. Okay, sandali, re-record ko. Sister Marivig nandito, so sabay na rin siya makinig. Hawak yun sila para marinig tanong. Mag-record ka no? Sige. So yung sinasabi mo, Brother Francis, na regular communion sa bahay, literal yan? Yung literal, yung communion sa bahay araw-araw, hindi yan literal, spiritual. Yung gagawin natin mamayang cell grouping. Pero yung literal, once a year, yun yung sinabi ni Christ, do this in remembrance of me. Sa church o sa bahay? Pareho. Mas mahalaga yung bahay. Pero sa church, siyempre, doon pa lang sila matututo. Paano ginapin yan? Okay? Kaya ino-offer ko lang kung next month gusto nyo, magkaroon din tayo dito kahit yung overnight natin, then sa kanyo gawin sa bahay. So sa inyo, ganun yung practice? Actually, immature yung manalite dati. Gusto lang nila sa church, wala silang pakialam sa bahay. Tapos ini-insist ko yan, pagkaraan ilang taon, nasasanay na sila, naggumanap. Pero hindi pa lahat ng bahay, hindi pa lahat ng pamilya. May ilang pamilya nagagawa na nila sa bahay, yung ibang pamilya na walang napaka-lukewarm, church pa rin inaasahan nila. So sa inyo, ina-establish ng bawat pamilya na magkaroon maging isang church. Kailan makatayo siya sa sarili ng basahin nila yung mga tracts, booklets, at mag-sharing kaysa maglibang. Diba? Naghanap ng libangan yung pamilya natin eh. Pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng pag-aaral, ano gagawin ng mga anak natin? Ano gagawin ng mga nanay? Di ba? Ito, binibigyan tayo ng lifestyle. Dito lang tayo makakahabol actually sa doktrina. Hindi natin kayang habulin yung mga dami ng paksa na tinalakay na. Yung basic nga, minsan hindi pa natin alam eh. Nagugulat ako sa amin. Kahit yung basic, hindi na alam eh. 2002 pa yun. Ako, nandun pa si Joel 2002. Ano ka pa ba, Brother Joel? 2002? Pinakita na ng Diyos sa akin, kahit marami kami, hilaw yan. Para lumalim sa word, kailangan gabi-gabi pinag-uusapan yun. Kaya tayo may tracks, may booklets, yung mga sermons, kaya mga DVD, CD, mga ganyan. Kailangan pag-usapan niya ng pamilya, at yan ang pinaka-prime time ng pamilya, prime time bida ng pamilya. Kaya prime time activity, tao ko PTA rin. Family devotional time. Yung pamilya ay maliit na church. Okay? So, yan yung training sa church na bawat pamamahay ay magkaroon ng ganung practice. So, sa inyo, Brother Francis, di ba meron kayong upo? So, paano yung way ng upbringing ng bata? Ibig sabihin ba kayong lahat na miyembro mo ay isa lang ang way ng upbringing nila? Nung pinahayag ng Diyos sa akin yung pabasa report, 2002, hindi ko pa konektado sa communion yan nireveal din ng Diyos sa akin paano yung mga bata. Kasi may mga magulang masyadong na-baby ang anak. Yung imbis na yung anak susunod sa magulang ang sumusunod sa anak. So, sumunod na yung revelation doon sa paano gamitin yung pamalo, ang tawag yung offensive rod, para matupad ang training sa kanila. May mga bagay, hindi sila pwede tumanggi sa'yo. So, may pamamaraan ng approach yan na non-negotiable. Tulad lang. Kunwari, pag sinabi ko sa'yo upo, basa-basa tayo, ganyan. Gusto ko maglaro, gusto ko manood cartoon, gusto ko ganyan. So, yung magulang, siyempre kailan masanay magulang. May training sanay magulang eh. Patriarchal training. Na, hindi sila madala doon sa laman ng bata. Bagkus, panindigan nila sa Diyos, sumusunod sila sa Diyos. Kung paano si Abraham, hindi niya dininay sa Diyos kahit patayin si Isaac. Kung hiningi ng Diyos si Isaac, gagawin niya yun. Kahit nang masakit sa loob niya. Pero hindi naman talaga pinatay eh. Nakasulat sa Proverbs, pag hinampas mo yung bata ng pamalo, hindi siya mamamatay, bagkus maliligtas mo siya sa impyerno. So, yun ang type na pinapakita. Ganito rin tayo. Akala mo, yung pagpalo mo sa anak mo dahil sa utos ng training hindi dahil kung gusto mo lang nainis ka lang mamalo. Pinalo mo yung anak mo dahil papatupad mo to, akala mo makakasama sa kanya dahil yun ang taning na sa libutan. Hindi, makakabuti sa kanya. Kasi sandali lang yan. Katagalan yung bata, magiging interesado sa salita ng Diyos. Train up a child in the way that he should go, and when he's old, he will not depart from it. Amen. So, sige. Paano
may narinig po ba kayo na tinig mula sa banal na espiritu? Ang progressive ministry, hiningi ko sa Diyos. Ito, kukwento ko muna yung sa Kogyo, nandun si Brother Joel. Marami kami, puno namin ng basketball court. Bumubulong ang Diablo sa akin. Parang minamasaya sa likod. Relax ka na, inapi ka dati. Ngayon, pwede ka na mag-relax. Marami kang kakampi, oh. So, naduduyan ako ng Diablo nun. Pero nangungusap ang Diyos, may kulang. Dako huli, inamin ko. 1998 up to 2002, naka-4 na taon na ako sa pagtuturo sa mga pastor. Nakita ko na yung sinasabi ng Diyos na hindi porke marami kayo, masaya kayo, okay na. Kasi tinuturo ko na yung pagka-Berean, 1998 pa. Pero kahit anong preach ng Berean, hindi sapat. Later, yung Hukom Ministry, i-reveal, 2007 pa yan. Pero yung unang nireveal ng Diyos, may hiningi muna ako sa Diyos. Hiningi ko sa Diyos ganito. Pinakita niya sa akin gano'ng kalukuarm yung tao. Ang pinakita lang niya sa akin, paggabi, sa Manalite, ako naka-attend siya, puno yung church, pero mas malaki yung basketball court kaysa church, kaysa kapilya. Ang pinakita niya sa akin, marami kami, pero hilaw. Kahit mensahe ng denominasyon, hindi nila abot. Kahit mensahe ng oneness, hindi nila abot. So, nanghina ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, parang sayang lang pagod ah. Parang, kung ano, yung dati kong church, ganun din. Parang yung ginagawa ko, parang katulad din sa dating church, sa dating ibang ano. Tapos nagpahayagan Diyos yung sabi, 5 minutes lang, gabi-gabi. Diyan pasimula lang to. 5 minutes lang gabi-gabi, pababasahin sila ng booklet. Papakwento. Utos yun, no? Sa compulsory yun, no? Makakahabol sila. Ano makakahabol? Audible voice yan o Semi. Hindi ko na maalala eh. Parang nangusap yan dito sa mind ko eh. Hindi ko pa alam yung talata. May talata pala sa Biblia yan eh. At minsan nabanggit din ng prophet yan. Hindi nga lang madalas, no? Parang nasagit niya minsan yan. Yung ang purpose niya mag-usap kayo sa tungkol sa Word of God. Yan ang purpose ng church. Ngayon, kasi minsan pinapadala sa akin ni Jerry yung text. Nung napatupad na yan, marami sila nakikita ang quote, pinapadala sa akin yung text yung quote yun. Ito pala yun, no? Ito pala yun. No? So, nung 2002, yun, pinagawa ko yan. Nahirapan nga ako eh, kasi medyo relax yung mga pastor. Pero may ginamit ang Diyos na isang tao na turuan ng bawat pamilya. After 7 months na nilalakad niya, walang jeep. Kasama niya yung anak niya ganyang kaliliit sa kalye. Nagagalit yung pastor, si Pastor Eddie dahil bakit pa pinapasama yung bata baka masagasaan? Yung bawat bahay na-revive, nagkaroon revival. Bawat bahay ay hindi lang sila na-revive sa pabasa report ha. Marami pang tao sumali. Bawat bahay parang naging isang church. Umabot ng 45, isang bahay, yung mga dumadalong na imbita yung mga kaibigan kalaro ng mga bata, pati nanay sumama. Oh. So, kahit makatoliko sila, isa na rin sila sa pabasa. Pero iba to, napag-uusapan yung nababasa sa booklet. So, parang yung meron pang sinabi ang Panginoon sa akin na kung maayos to mapatupad, magandang evangelization to bukod sa pagpapalugod sa miyembro. So, hindi ako may ganap, gusto kong maganap yan, pero Diyos na lang yung nagtawag sa kanya na gumanap nun. Wala akong nasabihan gawin yan eh. Nahirapan nga ako sa mga tao na maganap yan kahit sa Sunday service eh, na magkaroon ng cell group. Yun, bawat bahay dumami. Tapos may isang pastor umikot doon, si Pastor Roldan, sabi, wag niyo na kayo magpabasa report, magiging Branhamite kayo, ganyan-ganyan. Tinigil nila. Si Bar Jerry, respeto kay Roldan noon, dahil baguhan pa, tinigil nga niya. Yung mga pamilya noon, nung umpisa mainit, unti-unti, naging worldly, naging soil na yung mga anak. Yan yung historia. Pero, kinikwento ko lang paano dumating sa akin yan. Nung dumating sa akin yan, 2002, maraming sumunod. Kunwari, yung paano yung implementation sa bata. Paano yung panliligaw. May problema din sa young people sa LCM, Love, Courtship, Marriage. Nireveal din, no? Tapos, dakong huli yun sa pamilya, 2007, gumamit na ako ng another word, hukom, ganyan, para ipaliwanag tong mga maraming detalye na to. Isang aspeto lang yan eh. Itong communion, pasimula lang yan. Pasimula ng mga pista. Bawat isang marami pa tipong tarawan sa mga gagawin yan. Sige.
Brad, nasa sinabi mo na nire-reveal sa'yo ng Diyos, pati ba na sinabi mo nga sa ano mo na mariligtas ang kaluluwa sa pagkabiryan. Di ba? Reveal din po ba sa iyo ng Diyos ang pagkabiryan? Di ba sinabi naman na by faith and by grace at katalagahan na rin ng kaligtasan? Salamat sa tanong, magandang tanong. Saan na pakibura to? Anyway, baliktad rin na lang to. Pakibaliktad nga to. So, pause mo muna habang ano. Pause mo muna. Sige, ang unang-unang nireveal ng Diyos sa akin, pagka-Berea. Pero hindi 1998 kung naintindihan yan. 1992, 93 pa. Pastor Villagonza. Hindi yung salitang Berean. Nakita ko yung humbleness. Yung marunong umamin. Nung time na yan, ano pa siya Bible-based pa siya. Pag meron kang naipakita na hindi niya abot, pero nakita niya biblical, tinatanggap niya. Noon pa kasi, hindi pa masyadong marami ang gawain. Medyo humble pa. No? So, nakita ko sa aking pastor, okay to, kahit sino, tinatanggap pala niya. Kahit napipitsugin lang, kahit hindi naman big time. Kahit ordinaryong tao lang. Later, malaman ko, yan pala yung turo ng prophet Kahit janitor, pwede mag-share sa kanya So, wala pa akong word na Berean. Basta nakita ko lang yung tamang attitude. Marunong tumanggap sa ebidensya ng Biblia. Kumbaga, walang discrimination. Ay, sino ka ba? Walang respect of persons. So, pansamantala lang naman yung pinakita niyo sa akin. Okay, nung ako nagsimula ng gawain, nakita ko yung bias sa churches. Sa end time message, may bias dun Binigyan ko kayo last time ng tabulation ng end time, di ba? 4 na klaseng aral sa end time. Meron pa ako dyan kung gusto humingi. May bias yung bawat isa. Kahit nga sa same category na level, may bias Yung aking pastor, laban sa mga Togono. Sila Bernardo versus Soriano versus, ngayon may Milevo, may ano pa. Dito sa pangatlong grupo, meron grupo, may grupo ni Batak, may grupo ni Yap, diba? Si Parnell noon, bago siguro umalis kay Parnell, merong grupo-grupo rin sila sa ibang bansa, mas malala yun. Isa lang ang sakit, yung Nicolaita. Ang Nicolaita ngayon, hindi nila nakukuha yung meaning. Ang meaning ng Nicolaita, sinusupil ang laity. Yung laity, yung miyembro. Yung miyembro, hindi na nakakasaliksik ng patas kasi bawal sa miyembro makinig sa iba Pinukulong. Oo. Ganun nangyari sa amin. Nung nagsimula ako sa Kogyo, ayaw ko matanim doon sa Kogyo na kampi-kampi lang. Ako nagturo sa inyo, kampi kayo sa akin. Pag-ibig, ibig sabihin, makinig kayo sa iba, makinig din kayo sa akin. Pero walang bias. Ngayon kasi, yung iba bias na sa akin, nabulungan ng iba laban sa akin. Pero kahit anong mali ng tao, dapat willing kang makinig. Gusto mo makipag-aralan. Walang muhi sa isa't isa. Ang tunay naman ng palataya, nakita ko tutuloy yung talata doon sa Berea, si Pablo, hindi nila kaisa. Pero hindi sila naghatol agad. Pinakinggan nila si Pablo. Nung pinatunayan nila sa Biblia, nung napatunayan nila, natanggap nila. Katulad yung nakita ko sa aking pastor dati. So, ginamit ko na yung word na yan. Yung Acts 2:38 na repent, kung hindi pagka-Berea, repent from ignorance, ano i-repent nila? Pagiging sugarol? Pagiging mangingino? Sabi dun sa Biblia, mga deboto sila Hindi sila masasamang tao. Ano pagsisisihan nila? Ang pagsisisihan nila, Acts 2:36. Diba, Acts 2:38. Aakyat mo na sa Acts 2:37, Acts 2:36. Pakatalastasin nga ng bawat angkan ng Israel na pinako nyo sa krus itong si Jesus. Ang pinako nyo sa krus na si Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo. That means to say, mangmang, hindi nila alam. Ano pagsisisihan nila? Pagkamangmang. Acts 17:30. Panahon ng kahangalan ay pinalampas ng Diyos. Ngunit ngayon ay pinag-uutos niya ang lahat ng tao mangagsisi sa lahat ng dako. Ano pagsisihan nila?
Kahangalan, kamangmangan. Paano ka magsisisi sa kamangmangan? Ano yung ginawa ng taga-Berea? Acts 17:11. Doon ka magsisisi sa kamangmangan. Kasi tinuro rin ng prophet yan. Tinuro ng prophet yan na hindi ginagawa ng iba. O sa prophet kami, pero meron na silang bias sa kapatid. Hindi na nila inuubos ang ebidensya ng kapatid. Madalang ang may ganyan nag-uubos. Isa, konti lang. Ano na? Saraduhan na. Saan po, anong message po na itinuro ni Brother Branham sa Berea? Yung Berea niya. Hindi saltang Berea, yung Spirit. makinig ka, patunayan mo sa Biblia, baka may tamak siya. Yung ganyan attitude. Nakaipon ako ng quotes, mamaya pagtapos natin, pwede ko buksan lang, may internet naman. Di po ba ang dapat pagsisihan yung original sin? Ang original sin, yung kamangmangan. Belief. Unbelief kasi, yung tao, hindi siya sanay maging patas. Nature ng tao maging bias. Yan ang fallen nature natin. Si Eva, hindi na nagtanong kay Eva, alam eh. So, yung ganyan, yan, pag nagsisi tayo dyan, makikinig na tayo sa iba. O, nagagalit yung iba sa akin sa collective revelation. Si Barbanam ang unang gumawa niyan eh. Pinakita ni Barbanam yung tamang attitude. Ngayon, at third tanong, bakit ginamit yung word Berea? Para makita agad sa Biblia, ano yung tamang dapat ginagawa? Kasi pwede mo sabihin, umiibig sa Diyos, o fruit seeker, o sumusunod sa kakautusan. Marami kang pwede sabihin dito eh. O Pero humble. hindi maaari maritis ang kaluluwa mo sa pagka-Berea. Yung ibig, yung kahulugan yan. Tao. Ano yung kahulugan yan? Yung kahulugan yan, habol mo katotohanan. At hindi ka bias. Patas ka sa pagpapatunay ng kanyang salita. Character. Kailangan na bawat believer yan. Sa abot ng makakaya niya, kailangan na bawat believer yan. Kung hindi yan ang batayan, edi kampi-kampihan na mangyari. Pero kung ang batayan, yung bawat isa, may hunger sa truth, at walang kulong walang Nicolaita, walang kulong, patas na nakukuha yung ebidensya ng iba, sinasaliksik. Then, walang denominasyon, walang bakod. Walang grupo. Lahat tayo anak ng Diyos, may kanya-kanya lang, mas abante, may mas, pero walang hatulan, aralan lang. Walang muhi sa isa't isa. So, kaya kung ginamit yung word para mabilis kasi ang dami mo sasabihin eh. Humbleness, openness, lahat ng fruits of the Spirit, no? Gentleness, pag-ibig sa kapatid. Kasi lahat yan makikita yan doon sa mga ginawa nila kay Pablo doon sa taga-Berea na bakit sila nakinig? May pag-ibig sila. Ayaw nila mga hatol. Habol na rin ng katotohanan. Nagpabautismo na sila nung mapatunayan nila. So, yung lahat ng katangian niyan, yan, kinuha ko yung word na to. Pero, wala eh. Kahit hindi itong word na to, tinuturo na ng prophet yung attitude na yan. Yan, turo rin ni Bar Jackson, Bar Gat, iba-iba. Denomination, minsan nagtuturo rin yan. Pero hanggang saan mo kayang tuparin sa buhay mo yan? Yan yung pagtupad sa buhay Kristiyano eh. Nandito yung temperance, long-suffering, self-control. Pero habol niya, fruit. Nahabol niya, knowledge. Hindi siya compromiser na gusto lang niya kabati. Di ba? So, hindi tao yan. Spirit yan. Ito yung espiritu na ang habol mo katotohanan pero hindi ka bias. Yung iba kasi habol nila katotohanan pero mapanghatol ng maling klaseng hatol. O, bulong-bulong lang hatol na. Walang pag-ibig, walang pagsasaliksik. Ayaw mo ubusin yung ebidensya ng kabila. So, yun. Kaya ginamit ko yung word na yan. Okay. Iba bang tanong? Sino pa ibang may tanong? Sige, pause na muna. Ganda na po, pause na. Tanong mo rin sa grouping mamaya. Mag-group tayo into 2 groups, siguro. Dalawang circle. Groups of 5. Isang circle. Ito na lang natin siya. Para maka-circle. Continue yung siya para maka-circle. Holding hands tayo. So, mag-closing lang ako. Tapos mag-pray, opening prayer kayo sa cell group. Sige, pupo nyo siya. Atras ka para perfect siya. Okay, pag-closing ko, mag-opening prayer ka sa cell group. Sa bahay, parang ganyan ang pattern na may opening, may closing. Okay? So, pray tayo. Lord, salamat po sa aming sayang yung gabi sa overnight. Dalangin ko po, bawat isa sa amin, palaguin mo
pinapakita mo sa amin yung layunin nyo sa pamilya, yung pamamaraan na binigay nyo, tipot larawan ng communion na binigay nyo nung panahon pa ni Moses. Basbasan nyo po ang aming pagre-report sa isa't isa ng iyong salita. Bigyan nyo kami ng init. Gawin nyo pong araw-araw sa buhay namin hanggang sa pamilya namin. Ngayong darating na Passover, Panginoon, itulad nyo po kung maganap namin yung literal. Pero itong spiritual, Panginoon, itulad nyo, magganap namin sa aming buhay hanggang maituro namin sa ibang kapatiran, magganap nila ng pamilya, Panginoon. Paspasan niyo po ang bawat isang magre-report ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, opening kayo sa cell. Dahil sa nasa bahay kayo. So, baka kahit anong paragraph, anong part of scripture, parang pinaghati-hati na. So, pwede nyo rin i-report yun nasa tracks. Pwede nyo rin i-report yun na pakinggan. Dagdag lang ito. gabi-gabi yan, mauubos niyan. Yung buong yan. So, sisimula lang, kahit ano lang makuha niya. Pero, pag araw-araw niya, magsisimula yan sa umpisa. Para bahagi ko natin. Kahit na magkasay mga minutes na pwede mo siya pwede. Pero bigyan mo na isang tayo. Sa umpisa sa 5 minutes na lang.
Dito yung sinabi niya, adultery. Mamaya. Ang ano issue? Ayun ang lalaki yun. Adultery? Bilang Hudyo, tiyak na hindi niya tatawagin ang anumang bagay maliban lang Mamaya. Ano na lang Yun ako muna. ay May search isang ako muna. bagay May search ako. na May pang-search ako. sumisimbolo sa Diyos. Hindi niya sana tinatawag iyon na Panginoon. Kaya iyon ay siya ring haliging apoy. Katulad nga ng sinabi ni Jesus, ako'y paroroon sa Diyos, ako'y galing sa Diyos, at ako'y babalik ko. Mamaya. Ayun, siya bumalik na muli. Saan yun ang isang haliging apoy? Sabi niya, ako'y si Jesus, na iyon